Politika ang dahilan kung bakit nakararanas ng matinding panggigipit si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla nang tinanong kung bahagi ba ng political oppression ang iba't ibang issue at kaso na kinakaharap ng buting pastor. Bukod kay Pastor Apollo, ay pinatawan naman ng National Telecommunications Commission ng indefinite suspension ang Sunshine Media Network International o SMNI kung saan madalas na lumalabas ang kanyang mga programa. Yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Quiboloy. Bukod sa Regional Trial Court ay pinasisipot rin sa pagdinig ni Risa Ontiveros sa Senado si Pastor Apollo batay lamang sa mga walang ebidensyang akusasyon. Kahit ang nais ni Senator Padilla na imbestigahan ang di makatarungang indefinite suspension sa SMNI ay di pa rin natutuloy-tuloy sa kabila ng matagal na niya itong hinihiling na imbestigahan sa liderato. Napaka-importante ito ha. Siya ho ang gustong mag-imbestiga tungkol sa indefinite suspension. Alam niyo ho ba na hindi ho yan parte ng ating batas yung indefinite suspension? Ganyan yung ginawa nila kay Ka Eric eh. Indefinite yung pagkakulong. Kaya nga, di ba, tumakbo sila sa korte. Sandali, walang ganun. Bawal ho yung indefinite. Eto ang nangyayari. Tinanong ho namin sa SMNI yan eh. Bakit ganun? Yung suspension ng MTRCB ba yun at saka ng National Telecommunication Corporation, NTC. Oo, tama. Eh, ano po, indefinite? Hindi ho dapat gano'n na indefinite ang suspension. Kasi ho, pag sinabi mong indefinite suspension, ano ba talaga? Kasi ang suspension is parang sinuspend mo lang kasi iniimbestigahan kung ano ba ang nagawang paglabag. So dapat meron niyang oras. Ito, 2 buwan o 3 buwan. O kahit nga isang taon eh. At least sinabi mo. Pero yung sabihin mong indefinite, ano to? Anong basihan mo na batas o rules and regulation para sabihin mo indefinite lang? Walang ganun. Kaya nga gusto ni Senator Robin na imbestigahan ho yan. Bakit indefinite? Walang ganun sa Pilipinas. Ano yan? Indefinite, depende. Yung sa madaling salita. Sumipsip ka sa amin, okay ka na. Tumigil ka sa mga bana, tanggalin mo yung banateros, okay ka na, SMNI. O tanggalin mo yung mga bumibira sa amin dyan, okay ka na. Ganun ba indefinite suspension? Ako naman. Tinan mo ha, ang mga nagsususpend pa sa kanila, it's all under the office of the President. Sana nga kung merong court order, pwede pa sana eh, di ba? Parang, okay, sabi ng korte, wala tayong magagawa. Sila ho sila hong batas eh. Di ba? Pero ano bang papel ng executive branch? Nagpapatupad ng batas. Kaya nga to execute a law. Kaya nga niya sinasabi dito ni Senator Robin, sandali, ano yun natin to? Ihiring natin to. Anong batas ang nagsasabing indefinite sila dapat masuspend? Yun eh. Buti, alam nyo kaya matalino talaga ito si Senator Robin. Simple lang pero rock. Hindi, totoo po ah. Kiyo, salamat po. Ng Senado. Ano na siya, yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMNI, Freedom of the Press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Tama yun, di ba? Kasi yun ang unang sinasabi nila, yung programa lang nila Ka Eric eh. O bakit hindi yun? Actually, meron niyang bago sila ngayon eh, yung Pilipinas Kung Mahal na yun. Wala na yun sa ano, ewan ko ha, kasi nakaseparate siya eh. Nakaseparate siya doon sa channel ng Sunshine Media at saka ng DZAR ba yun? Or something, sorry hindi ko alam. Makakalimutin lang, huwag kayo magagalit ha. SMNI. Wala na ho siya dun eh. Nasa ibang channel na ho siya.
So, ibig sabihin, kung yun talaga ang culprit o yun ang dahilan para isuspend ang SMNI, wala na siya eh. Eh, bakit nyo sinususpend pa rin? O, DZAR nga, tama nga ako. Kayo talaga. Yun na nga, wala na nga ho siya. Bakit pa ho siya tuloy-tuloy yung suspension? Ibig sabihin, hindi sila kay Eric ang problema. Hindi ho yung programa nila. O kahit nga yung pati yung gikan sa masa, nadamay. MTRCB, anyari. Kasi ang dahilan daw, pagmumura. O, wala na yung gikan sa masa, tinigil na. Bakit di nyo ibalik? Pasensya na ho. MTRCB, may mga kilala ho tayo dyan, may mga kaibigan tayo dyan. Pero dahil sa ginagawang nyo yan, nasisilipan kayo. Sir, ma'am, ginagalang ko pa naman kayo. Actually, ma'am, ito, in fairness, hanga ako sa inyo dahil may prinsipyo kayo. Dahil kayo po ay, di ba, ang pagkaalam ko, kayo ay mananampalataya. Pero don't tell me, it's because the command lang ito ng Office of the President, you will follow. Asa na ho yung prinsipyo dun? In reality, madam, sorry po chairwoman ng MTRCB. Tayo ho ay pinuri ko ho kayo noon. Pero di ba ho yung mga sinususpend ninyo, tinanggal na sa programa ng SMNI? Bakit nyo pa tinutuloy yung suspension? Alam ko ang dahilan. Inutusan kayo ng palasyo. Inutusan kayo ng Office of the President at maiipit naman kayo. Di ba ho? Ma'am, yun naman ang katotohanan eh. Alam ko namang hindi galing sa inyo yung utos eh. Alam ko na galing ito sa taas. Di ba po? Alam nyo? Do the supreme sacrifice. Alam nyo na ho ibig ko sabihin. Kung inutusan kayo ng hindi naman naayon sa inyong prinsipyo, it's time to stand for the right thing. Kasi alam natin eh. Alam naman natin kung ano target eh. It's the entire program. Wag na nating sabihin naggikan sa masa lang o kaya yung isa pang programa, yung Pilipinas Kung Mahal. Wag lang ho yun. Kung yun lang, wala na sila eh. Bakit nyo pa rin tinutuloy? May problema ho tayo, MTRCB. Kahit saan ho natin silip-silipin ho ito, may problema ho tayo. Wala na hong ganun. Kami na lang ho maduming bibig dun. Kakapasok lang ho namin eh. So, ibig sabihin, hindi kami ang dahilan. Ayun, sabihin nyo lang. Hindi, sabihin nyo lang, madam. Hindi, kasi kaya namin hindi babalik yan kasi nandyan ang Banateros eh. Aalis kami. Hindi ako kapito ko dyan. Maniwala kayo sa akin. Bakit to? Mas gugustuhin ko pang bumalik ang SMNI kesa na dahil lang sa amin? Hindi ko. Mabubuhay kami, may live kami. Hindi ko kami. Kung kami gagawin yung sangkalang dahilan, pwede naman kami magpakabait dun eh. Magkwentuhan na lang tayo ng showbiz. Pagkwentuhan na lang natin yung pagiging hindi loyal ng Showtime. Ito. Tama ba ako, Jay Guevara? Ikaw, mahilig ka sa showbiz eh. Kasi, naalala ko nun eh. Sabi ng Showtime, di ba? GMA, we hate that. ABS, kapamilya kami forever. Tapos may para-parada pa kayong nagaganap. Ang plastic mo, vice ganda, sa totoo lang. Di ba? Kapamilya kami forever! Walang bibitaw! Nag-iyak-iyakan pa kayo. Tapos, may parada pa kayo ngayon dyan. Na kesyo, kapuso na kami. Kapuso na kami. Tapos titirahin nyo yung mga Duterte na kesyo ganito, walang prinsipyo, wala lahat. Anong tawag sa inyo? Kasunduan. Anong due process na naman nun? Sa totoo lang po, napakadaming issue sana na pwede nating pag-usapan sa hearing pero wala pa po, hindi pa na i-schedule ang hearing nito.
Paalala naman ni Senator Robin na hindi dapat pinangingialaman ng politika ang relihiyon. Bukod sa gagastos ng pera dito ang gobyerno na pwede naman anyang pag-usapan ng tahimik, ay marami din ang masasaktan dahil sa isang leader ng malaking relihiyon ang inuusig. Para sa Diyos at sa Pilipinas... Tama yan. Wag dapat idan kasi may separation talaga eh. Hindi pwede ang state uusig sa religion. Never talaga yun. Tama ho si Robin dyan eh. Kung uusigin mo ang isang relihiyon dahil sa criminal act na ginawa nila, ibig sabihin, hindi na ho yun tungkol sa relihiyon, kung hindi tungkol ho yun sa kasalanan ng particular na relihiyon na yun sa bayan. Okay? Kasi siguro malamang sinasabi ni Senator Robin yan, dahil sa ginawang pangingialam, pati tithes, pinakikialaman, pati yung way ng mga worker ng Kingdom, ang KOJC, ipinakikialaman ni Ontiveros. Ontiveros, gumawa ka ng sarili mong worker. Gusto mo, gumawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan. Okay? Tapos, magpa-volunteer ka. Huwag mong pakialaman yung mga worker ng KOJC kung ayaw nila magpabayad at hindi ho sa kanila ganun, huwag kang pakialamero, magtayo kang sarili mong Diyos-Diyosan.